Bagong makakainan, bagong mapapasyalan, bagong impormasyon tungkol sa ating kasaysayan. Ako po si Rian Ramos. Saan-saan nga ba tayo pupunta? All you need to ask is, where in Manila? Sa panahon ngayon na madalas nakatutok ang mga chikiting sa kanilang mga gadget, nakakalimutan natin na may mas exciting pa na paraan para matuto sila at mag-enjoy. Kaya pasyalan natin ang mga lugar sa Maynila na siksik sa interactive, hands-on at real-world fun. Just a short walk from Rizal Park all the way papunta sa likod ng Quirino Grandstand, mararating nyo na ang country's first world-class marine theme park. Sumisid para makita ang ganda ng underwater world. Dahil dito, makikita at makaka-interact mo pa ang mga marine species nang hindi ka nababasa. Pwede siya pang field trip, pang date o kaya simpleng family getaway. Welcome to Manila Ocean Park! Blockbuster ang sightseeing sa Oceanarium na home to 14,000 marine creatures from around 277 species. Naabutan ko rin habang pinapakain ng dive technician itong giant stingray. How cool was that? Sila ang mga aquatic specialist na sumisisid sa malaking aquarium para personal na pakainin ng mga isda, na parang underwater show na rin. You'll definitely catch the feels dahil para ka na ring dumadaan sa Tunnel of Blue Sea. May attractions dito like the Jungle Trek Zone kung saan may iba't ibang species ng mga isda from the Philippines and all over the world. Gaya na lang nitong Arapaima na galing pa sa Amazon River. Living Ocean, at feeding area para sa mga sharks at stingrays. Ay, ang saya! Stingray, come here. Ayan na siya. Isa sa mga pinaka-excited akong puntahan dito, ang Trails to Antarctica, kung saan makaka-meet and greet ang mga cute na penguins. You want it for you! It's for you! The whole thing. Oh, now you wanna be with me kasi I have the fish. Yay! They're so cute! At saka nagpapahawak talaga sila. Hindi sila lumalayo kahit pinipet ko sila. And they're actually very warm. Like, yung body heat nila. Nagulat ako kasi iniisip ko baka basa or whatever. Mainit pala sila. Friends! You have to come to me. Me, I'm the one. Nasa iyo siya, oh. Hello! Kinakain niya yung lehay. Pero sa mga gusto talagang i-maximize ang water fun at chill vibes pagkatapos ng tour, may aqua adventure din na perfect para sa mga family swimming, lalo na ngayong summer. Kakaiba talaga ang experience pag personal mong nakikita at nahahawakan ng ating mga aquatic friends. Kaya kung gusto nyo na mag-explore habang nag-e-enjoy, Manila Ocean Park should definitely be part of your bucket list. Na-amaze ba kayo sa underwater world? Ngayon naman, dadalhin ko kayo sa isang majestic rainforest. O, diba? Wild adventure na educational trip pa. Nature trip at its finest dito sa Philippine Biodome.
Ito ang first and only biodome sa Pilipinas na isang sanctuary for entertainment, education, and conservation. Makikita rin dito ang iba't ibang animals kagaya ng crocodiles, ducks, at ang mga colorful at friendly birds na always excited sumalubong sa mga bisita. They all seem friendly, sanay na sa tao. Pinapahawakan niyo ba sila sa mga guest dito? Yes po, ma'am. Ah, really? So as in pwedeng buhatin, ganon? Sige nga. Hello. Ano po yung pinapakain niyo sa kanila? Sunflower seed po. Wow. You want a sunflower seed? Ang galing naman. Interesting ng dila nila. Ano pong klaseng ibon ito? Black palm cockatoo. Black palm cockatoo. Ang ganda niya naman. Ito po, Blue and gold Macau. Macau. Okay. Yung ganito, cockatoo. Yay! How cute! Ay, where you? Ayan. Bye-bye. Bakit madaldal siya hindi? Baby behavior po, ma'am. Ah, so baby pa to. Baby behavior. Kaya pala siya, salita ng salita. Baby pa. Iba ang thrill kapag hindi lang sa libro o sa screen nakikita ang iba't ibang mga ecosystems. Kaya kung gusto nyo ng safe and exciting wildlife experience, Philippine Biodome is the place to be. Pagkatapos natin i-explore ang cultural playground in the heart of Manila, ituloy na natin ang usapang kasaysayan sa likod naman ng mga famous structures na nag-uugnay sa iba't ibang parts ng city sa pagbabalik yan ng Where in Manila. Sa puso ng Maynila, ang bawat tulay ay may kwentong dala. Mula sa classic na architecture hanggang sa modern design, ang bawat tulay ay may natatanging ganda at halaga. Ang City of Manila ay nasa western shoreline ng Luzon, na may malaking papel sa trade and commerce noong unang panahon. At marami ring waterways na dumadaloy at humahati sa iba't ibang mga lugar nito na pinagdudugtong ng mga tulay. Ang isa sa pinakakilalang tulay sa Maynila ngayon ay ang Jones Bridge na isa ring pinakamatandang tulay sa buong lungsod. Itinayo noong panahon ng mga Amerikano, pinangalang itong William Atkinson Jones Memorial Bridge bilang pagkilala sa American lawyer at politician na may akda ng Jones Act o Philippine Autonomy Act na nagbigay ng kalayaan at lumikha ng kauna-unahang fully elected legislature ng Pilipinas. Dati-dati, bago siya naging Jones Bridge, Puente de España yan. Pero yung Puente de España, ginagawa nung panahon ng Kastila, tapos nasira ng earthquake noong 1863, saka nung flood noong 1914. Kaya later on, ang Amerikano na ang nag-construct ng bagong bridge na pinangalan kay William Jones. Pinagdudugtong ng Jones Bridge ang Quintin Paredes Road sa Binondo hanggang Padre Burgos Avenue sa Ermita Side. Noon pa man, hindi kumupas ang ganda ng Jones Bridge lalo na nang simula ng renovation nito. Nilagyan din ito ng eleganteng neoclassical design lampposts na kagaya ng mga nasa tulay sa Europe, lalo na sa France. Yung Jones Bridge, si architect Arellano ang gumawa, no? Ang ginawa niya sa Jones, yung new classic ang dating, wherein merong mga arches, mga balustrades, saka naglagay siya ng 4 na poste o pillars na nakalagay sa taas yung La Madre Pilipina. La Madre Pilipina signifies yung meaning ng democracy, gratitude, justice, at progress sa Pilipinas. Sa katunayan, ang pagtatayo ng mga tulay noon ay parte ng master plan para bigyang diin ang kagandahan ng mga ilog ng Maynila at maihambing sa magagandang lugar gaya nga ng Seine River sa Paris.
Kaya daanan man habang maliwanag o sa gabi, kakaibang ganda ng Manila ang ipinapakita ng Jones Bridge dahil pininturahan at inilawan din ang railings nito for a more romantic and nostalgic vibe. Certified Instagrammable. Agaw pansin din ang retro charm ng steel truss arches ng isa sa pinaka-importanting arteries ng Manila, ang Quezon Bridge. Named after Manuel Luis Quezon na presidente ng Pilipinas noong panahon ng construction nito. Nung panahon ng Kastila, tinatawag siyang Colgante Bridge. It was just a suspension bridge na ang tumatawid lang dyan, mga tao. Pero noong 1938, dahil lang dumadami na ang vehicle density sa Maynila at kailangan ng mabilis ang transportation ng kalakalan papuntang Southern Manila, the government decided na palitan siya at gawing malaking bridge. Art Deco ang style ng mga arko ng Quezon Bridge. Ibig sabihin, geometric ang hugis, pulido ang mga linya, at may industrial look na nauso noong 1930s. Simple, elegante, pero solid ang dating. Sa unang tingin pa lang, mapapansin na ang pagkakahawig nito sa Sydney Harbour Bridge na naging inspirasyon sa design ng tulay. Kinokonekta nito ang Quiapo at Ermita sa pagitan ng Pasig River at dinadaanan ng libo-libong tao araw-araw. Pero alam nyo bang restricted na ngayon ang Quezon Bridge at nakalaan lamang ito para sa mga magagaang sasakyan? Bumaba kasi ang structural integrity nito dahil sa isang insidente ng sunog noong 2014 na nagdulot ng malaking pinsala sa tulay. Nagkaroon man ng mga reconstruction, nanatili pa ring limitado ang paggamit nito para sa mga light vehicles. At para naman sa mga naka-experience na ng historical tours sa Manila, siguradong pamilyar na pamilyar kayo sa Binondo Intramuros Bridge. Pinagdudugtong kasi nito ang Chinatown at ang walled city of Manila na parehong may malawak na historical weight. Matatagpuan ang magkabilang dulo ng tulay sa Muelle de Binondo hanggang Solana Street at Riverside Drive sa Intramuros. Kung tutuusin mo ng panahon ng Kastila, basically isa lang ang tulay o dalawa. So limited ang pagdala ng mga bilihin o goods from Binondo to the southern part ng Manila. Kumaka ng Malate, Pasay. Limited lang from Binondo, Escolta, Tondo hanggang Intramuros. Kaya nga they started building noong 1930s. So nagkaroon tayo ng Jones, Santa Cruz, Nagtahan, tapos lately Delpan and yung Chinese-Filipino Friendship Bridge sa may Intramuros. May pagka-modern at futuristic ang dating ng bridge na ito na binuksan sa publiko noong 2022. Bahagi ang Binondo Intramuros Bridge ng 3.6 billion peso infrastructure grant mula sa China sa ilalim ng Agreement of Economic and Technical Cooperation. Bukod sa mas pinabilis na access sa mga motorista at mga naglalakad, simbolo rin ito ng pag-unlad sa makabagong panahon ng may pagtanaw sa ating kasaysayan. At dahil nakarating na rin tayo sa Binondo, ano pa nga ba ang favorite gawin ng mga dumadayo rito? Siyempre, food trip! The quest for the best mami at pansit in Manila begins sa pagbabalik ng Where in Manila. Ito ang comfort food na hindi pwedeng mawala sa mga handaan. Birthday man yan, fiesta, o kahit simpleng merienda. Sa dami ng mga noodle house sa Binondo, isa ang pinakasumikat sa lahat dahil sa tradisyonal at kakaibang paraan ng paggawa ng kanilang signature noodles. Dito yan sa Masuki Mami House sa Benavides Street.
You have a very interesting way daw of making your own noodles. Yeah, definitely. So let's head to the kitchen Okay. para you can see it. Okay. So there. Hello. Yeah. So this is Kuya Jonathan. Hi, Siya Kuya yung Jonathan. isa sa mga experts namin talaga na gumagawa ng mami. What is that technique called? Yung parang Oh, yeah. nakaipit yung rolling pin sa leg. Tawag dyan pagkakabayo. Because Okay. it looks like you're riding a horse. Okay, sakto talaga yung masuki. Yes, exactly. Amazing, oh. Yeah. Tapos kailangan pala parang medyo pa-cross. Yes. Now, ipa-flatten yan. The whole thing would be one whole thing. And then the next step would be this. This is the cutting now. They made this earlier today. Tomorrow to kakainin. Tapos pinapatuyo lang nila. Kaya I'm so excited kasi yan yung titikman natin mamaya sa baba. And now, itry na natin ang ipinagmamalaki nilang mommy with flavorful dim sum treats. Hello! Hello! Good afternoon! I just found out how the noodles are made. So Oh. I'm so excited to try them. So ito ang inyong Original. original. Original ang tawag namin dito. Chicken and pork asado. Gusto ko yun eh, yung medyo may risk of pasok. Wow, and what's this? Siomai. Laking siomai. Pork siomai. Gusto ko yung texture ng noodles. Ang sarap niyang kagatin. Yun pala ang al dente na mami. Asado siopaw, guys. Tapos meron kaming malaking siopaw na ganito rin, asado. Na Hindi merong- pa to malaki? Hindi pa yung malaki. Ah, okay. This is the siopaw, as big as my face. And then ito yung may egg din sa loob. May egg, itlog na may maalat. chicken. One thing is for sure, kahit 100 years pang nakalipas, hindi pa rin nawawala ang masuki sa Binondo's must-visit list. Nandito tayo ngayon sa Grand Pancit Cabagan and Batil Patong para tikman ang authentic Isabela at Cagayan delicacies na ito. Let's go! Ito na yun. I've never heard of Pancit Batil Patong before. So may kasama pang ganito. Grabe. What is this complete meal? Let's get some noodles, toppings, ito, some egg. Yan. A proud to Gigaraw Cagayan delicacy, ang batil patong ay galing sa Ibanag words na batil meaning to beat at patong o toppings nito like ground beef, liver at itlog. Yung traditional way, yung pagkain nito, ay pagsubo mo ng pansit. Wow! Ito pa lang, ang dami nang nangyayari ng mga flavors eh. Tsaka texture. Uy, nandito na yung next pansit. Sobrang daming sahog. This is crazy. Pinakauna kong nakikita na difference is magkaiba sila ng noodles na ginagamit. And then again, there's that perfect lumpia on top. And ito, isa sa mga favorite ko din na toppings, ang quail egg. Ang pansit kabaga naman ay Isabela specialty na kilala sa pagiging saucy at savory nito. Kuha tayo ng sobrang saucy na part. May nakuha akong parang balat ng baboy na super crunchy. Kung gusto ninyong matikman ang authentic delicacies na ito from the north na hindi na kinakailangang lumayo, you know where to go. Kung akala mo pang kanin lang ang menudo, Bicol Express at dinuguan, nako dito sa Jollibee, level up ang kanilang noodles na pang long life. Ulam toppings sa pansit? Why not? So, pipili lang ba ako ng ulam? Tapos yun yung... Yes, ma'am. Kung ano po yung gusto nyo i-topic natin yan sa, sa pancit. Cheers! Ang sarap naman ang mga ulam nyo. Mr. Yan, gusto ko na maipatigim sa iyo yung
pansit na may mechado. Okay, game. Game ako dyan. Game ako sa lahat. Kaya ma'am, mani po. Thank you. At ito pa po yung isa, yung pansit na may sisig. At ito pa, Miss Rian. Bibigyan pa kita ng pansit na may toppings na asado. Yung pansit na sweet style. Wow! Ang sasarap nito. This is a perfect meal. Habang kumakain, may pa-fun fact pa sa akin si Mang Rolly B. Sir, bakit po Rolly B yung pangalan ng inyong... Yung kasing Rolly B. Kayo po ba yung tatay ni Neneng B? Hindi po, magkalayo po kami. Kaya naman maybe, kasi yung mata ko kasi malaki. So as in, ginawa kong big. Big! Ay, kaya Rolly B. Hindi nga. O nga po. Iba ang istorya, no? Sino nga bang mag-aakalang match made in heaven ang pansit at lutong ulam? Merienda at hapunan in one. And that's it for our episode today. Isa na namang araw ng kwentuhan tungkol sa mga natatanging lugar, pagkain at kasaysayan. Do follow us on our social media accounts for more of our stories. Muli, ako po si Rian Ramos. Saan nga ba tayo pupunta? All you need to ask is where in Manila? Nandito tayo ngayon sa Binondo, Manila. Tara! One inch. All you need to ask is, where in Manila?